Ito ang kwento ng isinumpang si Ballerina Capuchina. Sa isang payapa at liblib na nayon, ay naninirahan ang isang batang babae na nagngangalang Olivia. Ang batang ito ay nangangarap na balang araw ay maging isang magaling na ballerina. Si Olivia ay anak ng isang nananahi sa nayon na iyon. Isang napakagandang umaga ay namamasyal ang mag-ina sa bayan. Habang namamasyal, ay naraanan nila ang isang tindahan ng mga damit. Doon ay nakitang muli ni Olivia ang kanyang minimithing sapatos na pang-balerina. Ina, nais ko pong magkaroon ng bagong sapatos. Sira-sira na po kasi ang aking lumang sapatos na ginagamit ko sa aking pagsasayaw. Baka maaari niyo po akong bilhan sa aking kaarawan. O sige anak, gagawan ko ng paraan. O paano? Mauna na muna ako sa'yo. Bibili pa ako ng tela sa bayan. Iha, maaari bang makahingi ng kaunting barya o pagkain mula sa'yo? Mukhang napakabait mong bata. Siguradong pinagmamalaki ka ng iyong ina. Naku, hindi po. Hindi ko po siya ina. Isa po siya sa mga tagapagsilbi sa amin. Subalit, ang hindi magandang katangian ng bata ay parati niyang itinatanggi ang kanyang ina dahil nahihiya siya sa kanilang kahirapan. Dumating na nga ang kaarawan ni Olivia. Maligayang kaarawan, anak. Sana'y nagustuhan mo ang munting handog ko para sa'yo. Wow, ang ganda naman yan, ina. At mukhang masarap. Nasasabik tuloy akong kumain. Naghanda ng kaunti ang ina ni Olivia at ipinagtahi siya ng damit upang regalo sa kanyang kaarawan. Natuwa naman ang batang balerina sa munting handog ng kanyang ina. Iniabot ng ina ang kanyang regalo para sa anak. Inaasahan naman ni Olivia ang pangakong sapatos na regalo ng kanyang ina sa kanyang kaarawan. Dali-dali itong binuksan ng batang balerina. Ngunit, bumungad sa kanyang isang lumang sapatos. Patawarin mo ako, anak. Ayan lang ang nakayanan ko. Wala akong sapat na pera upang bilhin ng bagong sapatos na gusto mo. Hindi na napigilan ng matandang ina ang maluha dahil hindi niya maibigay ang pangarap na sapatos ng kanyang anak. Subalit, hindi na nakayanan ng batang balerina ang kanyang emosyon at nilisan ang kanilang tirahan. Nagpakalayo-layo ang batang balerina upang maibsan ang sama ng kanyang loob. Walang kamalay-malay ang batang balerina na ang bawat hakbang niya ay patungo na sa mas malalim at masukal na kagubatan. Natauhan si Olivia at napansin na tila ba hindi na siya pamilyar sa lugar na kanyang tinatahak. Anong tunog na yun? Bahagyang nakaramdam ng takot ang bata at dali-dali itong tumakbo upang hanapin ang daan palabas ng kagubatan. Ngunit, isang sandali ang hindi niya inaasahan. Wow! Isang kapihan sa gitna ng kagubatan? Sa gitna ng matatayog na puno, lumitaw ang isang maaliwalas na bahay kapihan. Ang tsimeneya nito ay nagbubuga ng mabangong usok na nagmumula sa mga itinitindang pagkain at inumin sa loob. Sumilip ang batang balerina mula sa bintana ng bahay at doon natanaw niya ang mga nakakatakam na mga inumin. Kaya naman dali-dali itong pumasok sa bahay kapihan. Namangha ang bata sa mga palamuti ng mga matatamis na tinapay at sa aromang daladala ng mga bagong timplang kape na itinitinda sa loob. Patuloy lang sa pagmamasid ang bata. Bahagyang kumalam ang kanyang sikmura at natakam sa matatamis na tinapay na nakahain sa lamesa. Inakala ng bata na walang tao sa lugar. Kaya naman, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na tumikim ng matatamis na tinapay. Baka gusto mo ng panulak. Mukhang nagustuhan mo yata ang pagkain na kahain sa lamesa. Bueno, umarito ka. Para sa iyong mga yan. O heto, at tikman mo ang pinakamasarap na kape sa bahay kapihan ko.
Ang tawag sa kape nito ay cappuccino. Cappuccino? Teka, mukhang sa paninamit mo ay isa kang ballerina, tama ba? Naku, ganun na nga po. Pinapangarap ko rin pong maging isang sikat na balerina balang araw. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Matutupad ang iyong kahilingan. Siya nga pala, tikman mo ang pinakamasarap na cappuccino dito sa buong syudad. Ang cappuccino ay isang tinuming kape na ginawa gamit ang espresso, pinasimaw ang gatas at pinabula ang gatas. Ang sarap naman ito. Salamat po. Lingid sa kanyang kaalaman, may halong mahika ang inuming cappuccino na inahain sa kanya ng matandang barista. Bigla na lamang nanlabo ang paningin ni Olivia at tila ba hindi niya maaninag ang matandang barista. Ngunit, ang matandang barista pala ay ang matandang pulubi na nakasalubong ng batang balerina sa bayan. Patuloy lang ang pananakit ng ulo ni Olivia. Tila ba hindi na niya kayang sakit na kanyang nararamdaman. Kasabay nito ang pagkalat ng mga usok sa paligid. Nasaan na yung matandang barista? Nakakapagtaka naman. Himalang nakauwi ng bahay si Olivia sa kabila ng nakakalitong daan mula sa kagubatan. Kinabukasan, nagtaka ang batang balerina dahil parang mabigat ang kanyang ulo, kaya kumuha ito ng salamin upang tingnan ang kanyang sarili. Nagulat si Olivia sa kanyang nasaksihan at hindi makapaniwala sa nangyari. Teka. Paano ito nangyari? Sa bahay kapihan. Pagkatapos kong uminom ng cappuccino, ay tila ba may kakaibang nangyari sa akin. Tama! Kailangan kong pumunta sa bahay kapihan. Mukhang may kinalaman ng matandang barista sa nangyari. Pinalipas ni Olivia ang gabi at nooy dali-daling tinungo ang masukal na bahagi ng kagubatan. Subalit, hindi niya inaasahan ang kanyang madadatnan. Ha? Nasaan na yun? Nandito lang yun ah. Bakit biglang nawala? Dahil ang dating bahay kapihan ay wala na sa dati nitong kinatatayuan. Walang magawa si Olivia kundi ang maiyak sa kanyang kalagayan. Hindi malaman ni Olivia ang kanyang gagawin dahil nalalapit na ang kompetisyon na kanyang sasalihan. Ngunit, hindi isinantabi ng batang balerina ang kanyang pangarap. Siya ay nagpresenta at ipinakalala ang sarili sa pangalang Ballerina Cappuccina. Bahagyang nagulat ang mga tao sa kanyang itsura. Bakit ganun ang ulo niya? Parang isang tasa ng cappuccino. Hindi ininda ni Ballerina Cappuccina ang magiging reaksyon ng mga tao sa kanyang paligid at patuloy lang sa pag-indog kasabay ang musika. Dumalo rin ang kanyang ina upang mapanood ang kompetisyon. Nakilala ng ina si Olivia dahil suot-suot nito ang kanyang sinirsing lumang sapatos. Ang anak ko. Napakagaling talaga ng anak ko. Namangha ang mga tao sa pinakitang galing ni Ballerina Cappuccina. Ale, umalis na ho kayo. Hindi kayo nararapat dito. Bitiwan Wala niyo kayong ako. pambayad sa Ano pananood. ba? Ang kulit-kulit mong matanda ka ha? Lumayas ka dito. Alis. Dahil dito, ay nilisan ni Olivia ang entablado. Inay, patawarin mo ako sa hindi magandang asal na ipinakita ko sa'yo. Hindi ko man lang inisip ang sitwasyon mo at inisip ko lamang ang aking sarili. Hindi pala kasikatan ng aking kayamanan, kundi ikaw, Inay. Ikaw ang pinakamahalagang kayamanan para sa akin. Simula ngayon, kasama ka na sa aking pangarap at lagi kitang ipagmamalaki. Tila ba nadinig ng langit ang pagbabago ni Olivia at unti-unting binali ang sumpa. Muling nagbalik ang dating itsura ng batang balerina. Mula noon ay naging masaya ang mag-ina.
Salamat nga pala sa iniregalo niyong sapatos. Iingatan ko po ito, ina. Tuluyan ang nagbago ang batang si Olivia at ipinagpatuloy lang na tuparin ang kanyang pinapangarap na maging isang magaling na balerina. At ang batang minsan nagkaroon ng ulo na gawa sa cappuccino, ngayon ay masaya na silang namumuhay ng kanyang ina.